What's up mga ka-farming? Welcome to my vlog! So nandito na tayo ngayon ng mga ka-farming. Ito yung inabunuhan namin kahapon o na inabot kami ng gabi. So ngayon isprayhan natin. So ito kasing kabila is tapos na itong na-sprayhan, tapos nabunuhan na rin kahapon. So ito na lang yung hindi na-sprayhan ng glyphosate, pandamo. So may konting inabunuhan pa doon kasi nga hindi natapos kahapon. So tinatapos lang nila. So ang gagamitin ko lang ulit na product is yung Glyphosate. Yan mga ka-farming. Glyphosate 480 SL. Product siya ng Team Agro. Yan. So mga ka-farming, marami namang klase ng glyphosate. Maraming brand. Kumbaga meron din yung Roundup, yung Runout, Devas, tapos General, tsaka marami pa. Hindi ko na kabisado yung ibang brand eh. Pero yun yung mga yun madalas na ginagamit. So far, may Save 10 pa pala. Yun. So far, ito na kasi yung ginagamit naming brand, yung glyphosate nga ng Team Agro. So ang timplada ko dito is sa isang knapsack sprayer is 100 ml o isang lata ng sardinas. So kung makikita nyo yung mga damo, actually hindi naman totally damo yan mga farming eh. Yan yung mga palay na tumubo. May some part lang talaga dito na damo. So syempre para malinis yung maisan natin, kailangan natin mag-spray ng pangdamo. At the same time para walang maging kaagaw sa abono. So ito 1 month na po ito. Gaya ng sabi ko kahapon sa previous videos natin, na babad kasi sa tubig to mga ka-farming, kaya maraming maliliit. Yan. So hopefully after natin mag-abono, makapag-spray pa tayo ng foliar para makahabol kahit pa paano. So since may paparting yung bagyong Rolly, so sana wag ganun kalakas, tsaka sana humina naman kahit pa paano. So ingat-ingat lang mga farming, sa mga may palay pa dyan at may mga ibang pananim. So kung hanggat maaari, anihin nyo na po habang wala pa yung bagyo, kasi mapaminsala daw to. So keep safe everyone. So eto, umpisan ko na. Medyo makulimlim na mga farming, maulap kumbaga. So simptomas na siguro to ng bagyong Rolly. Although malayo pa naman, pero syempre sa lakas niya. So meron din doon yung tito ko nag-i-spray din sa kabila. Pangdamo din. Ang gamit pala niya is Save Time. So ako naman is Glyphosate. So kanya-kanyang brand lang. Baga depende sa gagamit. Kasi kung bibili kayo ng gamot o pang-spray o pamatay damo, mas makakamura kayo mga farming kung ang bibili nyo is yung galon. Yung galon kasi 4 liters na yon. So kung per liter naman is mas mapapamahal kayo. Although kung konti lang naman yung paggagamitan nyo, siguro pwede na yung litro. Nagko-cost lang yung 1 litro nito ng 300 pesos. So sa 1 gallon nito is 1,000 pesos. So makakalis kayo ng 200 kahit paano. So ayan, medyo umaraw na. So sakto lang to kasi mga 4 hanggang 5 kargada lang naman to. So tara, umpisan na natin.
ayun na nga no, mga ka-farming. Natapos na yung isang kargada natin. Mga 3 karga pa siguro. Mas magkulimlim dito. So itong katabi ko, do sa amin din to. Yan mga farming. Na-sprayhan na yan ng glyphosate up. Pangalawang araw. Pangalawang araw niya na ngayon. So makikita nyo medyo naninilaw na yung damo. Tapos nalalanta na kumbaga. So hopefully 2 days, Monday may effect na rin dito. Yan mga farming. So hanggang dito mga farming, maliliit yung mais kasi nga dahil sa tubig ulan siya ng ulan, kaya hindi gano'n nakakaporma yung mais, kaya maliliit. So ito, so hopefully kung hindi uulan mamaya, mag-aabono pa kami dito sa kabila, yung kulang-kulang more or less 10,000 square meter. So bukas pa kasi inaasahan yung bagyo. So, Sunday ng gabi. Pero mapapansin nyo makulimlim na dun. Maulap na. So dito ko na lang muna tatapusin na mga ka-farming kasi tutuloy ko na rin itong pag-spray. Inulit ko lang ulit, ginagamit nating gamot dito is glyphosate gawa ng Team Agro Farming. Glyphosate. Yan. Team Agro Trading. So sa isang knapsack sprayer ulit, isang latang sardinas. So maraming salamat po ulit sa ating taga-subaybay. Abangan niyo po ulit yung mga susunod nating gagamiting gamot. So mag-upload tayo, susunod naman is dun sa palay naman. Gamit tayo ng ibang gamot o ibang pamatay damo para mapakita natin yung mga epekto. So hopefully makatulong tayo sa mga kapwa nating farmers, lalo na pag sa pagpili ng mga gamot o pamatay damo. So what's up again no, mga ka-farming, magandang hapon ulit sa atin. Update ko lang kayo regarding dun sa inisprayhan natin ng glyphosate. Pang 9th day niya po ngayon. Yes, pang 9th day niya po. Ito na po yung itsura niya. So makikita nyo, namatay na yung mga damo. Ayan mga ka-farming, ito na yung pilapil. So nasunog na yung damo, namatay na. Ibig sabihin effective yung herbicide na ginamit natin. So lahat naman ng herbicide effective yan. Ayan mga ka-farming, malinis naman na. So wala nang kaagaw yung mais pagdating sa abono. So pwede na ulit tayo mag-apply ng abono in a few days. Kasi ano na rin to nasa 40 days itong mais natin. Ayan mga ka-farming, hindi makita. Ayun, hanggang dun sa may medyo taas, sa bago mamulaklak. Ang dulo, tas dito. Tapos dito. Ayan. Eto, mapapansin nyo, medyo maliliit ng konti. Nasa ano pa lang to, hanggang bewang ko pa lang. Although sabay-sabay tinanim to, nasa 40 days na. So in a few more days, kailangan natin mag-apply ng abono ulit. So, eto mga ka-farming, dito nyo makikita talaga na legit yung gamot o yung herbicide na ginamit natin. Tingnan tong pilapil. Ayan mga ka-farming. So, ang ginamit po natin dito is glyphosate gawa ng Team Agro. So, Team Agro, ma-accept ako ng
Pang demo. Baka naman boss, baka naman meron. Kahit ano lang, litro-litro lang. O kaya yung demo-demo lang. Pero, okay lang kahit wala. Pero flex ko lang talaga. Glyphosate ng Team Agro. Ayan mga farming oh. Kaya na pong bahalang musga. Ayan. Sa mais. Ayan mga ka-farming. So kaya ako rin inisprayan to. Kasi para ma-demo. Oh, isa na yun. Para ma-demo. At the same time, para iwas sa daga. Yes. Iwas sa daga. Kasi pag umpisa lang namunga o mamulaklak tong mais, mag-i-stay dito yung mga daga. Sa madidilim ang lungga. Yes. Ayan, naka-farming. Kita naman po. Glyphosate. Mapapansin nyo, may bukas dito. Kasi nga, pag umuulan talaga ng malakas, lahat ng tubig galing dun sa taas. Dito bumabagsak. Kaya kung mapapansin nyo, itong mais, medyo hindi ganon sabay-sabay kalalaki. Meron talagang part na maliliit, especially dito sa bahay ng tubig. Dito kasi nag-i-stay mga ka-farming. So, halos last month, walang tigil yung ulan. So, kumbaga nag-i-start pa lang na mag-recover tong mais natin. Kaya need natin mag-apply ng abono. At the same time, mag-apply tayo ng liquid fertilizer. Although may nabili na ako doon, gagawan ko na lang ng video kapag nag-spray na ako. So, hindi na familiar, hindi na bago sa inyo yun mga farming. Ginamit ko na rin siya noon ng palay. Eto. Pakita ko lang mga farming yung epekto ng glyphosate. Gawa ng Team Agro. Ayan. So, glyphosate, non-selective herbicide. Kahit palay, pinapatay nun. Kaya hindi pwede sa palay. Sa mais, basta RR ready. Tinatawag nilang RR resistance o Roundup ready. Kaya yun. Wag lang yung sa mga mais na tulad ng, di ko kasi kabisado eh, gaya ng may mga puting mais mga ka-farming. Puti na mais, tapos yung ibang sweet corn. Hindi nila ina-allowed yung glyphosate kasi hindi sila RR. Kasi yun, pag in-spray mo doon, masusunog yung mais. Pati yung mais mamamatay kasama ng damo. So, eto. Pang 9th day niya mga ka-farming na na-sprayhan ng glyphosate. So, flex ko lang talaga. Yan, maganda yung resulta. Kasi kita nyo naman, nasunog talaga. Yung mga damo. Kahit dito. So, glyphosate, gawa ng Team Agro. Yan, mga ka-farming. Kita naman. So, eto, nakikita nyo kasi medyo maliliit itong nasa gilid. Gaya lang sabi ko, dito naghuhulog yung mga tubig galing sa taas. Kumbaga tayo yung catch basin. Kaya, buti nga nag-recover na to eh. Kung hindi lang natin naabunuhan to dati at naka-na-sprayhan, baka hanggang ngayon, wala na to. Pero at least nagre-recover pa naman. Tsaka okay lang yan. Pasundan na lang ulit natin. Makita nyo sa taas mga farming, yung sa tito ko, namumulaklak na yung mais niya. Kasi nauna silang nagtanim. If not mistaken, 3rd week ng September po, nakatanim na sila. So ngayon is November 10. November 10, pero yung bulaklak nila doon na. Sisilabasan na. So, tanongin natin pag try natin silang tanongin kung ano yung brand ng mais nila. Although maganda rin naman kasi. Halos lahat naman maganda. Yun lang talaga sa ulan. Nung walang tigil yung ulan. Kaya dun, nagstay yung mga sunog talaga mga farming. Isang lata ng sardinas po yung timplado ko dyan. Sa isang 16 liter na sprayer. Eto. Ito yung water pump namin. Naka-stay lang dyan para anytime pag kailangan ng tubig, papaandar na lang. So eto mga farming sa kapatid ko kasi ito. Kita nyo to, walang tanim. Dito kasi nagstay lahat ng tubig. Catch basin nga, ika nga. Lahat ng galing din sa taas, dito nahuhulog. Kumbaga tapat-tapat lang. Kahit nasa akin, dito banda sa taas, catch basin din ako. So kaya ko binuksan yun kasi para mahulog dun dito, sa kanal, sa irigasyon. So malalaki na. Yung brand ng mais ng kapatid ko, tsaka ni Airpat, sa katabi lang niya is NK 6410.
So tayo, secret. Secret muna, hindi mo muna sasabihin. Tsaka na natin pag-usapan pag ano. So, ito na siya mga ka-farming. So, yan. Update lang ulit. Glyphosate ng Team Agro. 5-star ka sa akin, sir. Yan. Ayan o, kita nyo naman mga ka-farming yung mga sunog na part. No? Mga damo niya. Magana wala na. So, yun lang po muna. Salamat. Walang may iwan. Sama-sama tayong aangat. Yeah, aangat. Ulit-ulit. So, hanggang dito na lang po ulit. Vincent po ng Boyke Farming. Maraming salamat.